Sa The Gospel of Grace Church dito, ang tinuturo ko ay ang Panginoong Jesucristo Jesus lamang, no? Walang ibang pangalan. Kasi kaliligtas ng bawat sumasampalataya maliban sa pangalang Panginoong Jesucristo. So yun po, na kanila at ating Panginoon. Panginoon ni Pablo, si Jesucristo, Panginoon din natin. Kasi tumatawag tayo sa Kanya. Kasama tayo sa lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa anumang panahon. First century, ngayon ay, ano na ngayon? 21st century. 21st century ngayon. First century, 21st century, ibig sabihin, nung unang panahon hanggang ngayon, ang mga tumatawag sa Panginoon Jesucristo ay kasama tumatawag ni Pablo sa lahat ng dako. Okay? Ngayon, ang panalangin ni Pablo sa mga taga-Korinto at sa atin din, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ano po yung biyaya? Sabi, sumainyo nawa. Si Pablo, pagka sumusulat siya, lagi niyang opening ganito. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Grace to you and peace. Ibig sabihin ng biyaya, yung libre. Habag. Walang bayad. Ito po yung biyaya. At sabi din ni Pablo sa Efeso 2:8-9, sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa inyong sarili, hindi sa mabuting gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sa biyaya daw tayo naliligtas. Ano po yung biyaya? Libre yan. Ano yung biyaya? Si Jesucristo. Si Jesucristo po ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi din ni Pablo, sa sulat ni Pablo kay Tito, sabi niya, napakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan para sa lahat. Titus 2:8 hanggang 9. Okay? Ang Diyos ay nagbigay siya ng biyaya at ang biyayang ito ay si Jesucristo. Pagka tinanggap mo si Jesus Christ sa puso mo, meron kang biyaya. Amen? At ang biyaya po ito ay libre. Tanggapin mo lamang, paniwalaan mo lamang. Siya gusto kong i-emphasize ng konti ito. Buksan mo muna sa Efeso 2:8-9. Tingnan natin, no? Tingnan niyo po kung ganito ang turo sa inyo. Kung ganito yung alam na ninyo patungkol sa kaligtasan. I-double check po ninyo. Ipag-kumpara ninyo kung ganito yung naituro sa inyo na alam na ninyo kung paano maliligtas ang tao. Sabi ni Pablo, ang salita ng Panginoon, sapagkat sa biyaya, naalala niyo yung kanina? Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas, no? Pagka sinabing nangaligtas, ligtas na po ba yan o maliligtas pa lang? Past tense na yan, no? Tapos na yan, nangaligtas na eh. Sapagkat sa biyaya, ibig sabihin, naligtas kayo ng biyayang ito. Tingnan muna natin kung sino ang biyaya. Balikan natin ito mamaya, no? Titus, si Pablo rin na sumulat. Ito, si Pablo rin na sumulat dito. Tito 2, 9 rin yata yun. 9 or 9. Tingnan natin, no? Huwag kundi 2:10 nata. Ito, verse 11. Yan. Sapagkat napakita ang okay. Paano mo makikita ang biyaya? Ano ba yung biyaya? Di ba yung libreng lunos, kaya Kapampangan, lunos, kabutihan, ganaka. Kakit po yung ganaka. Nakikita niyo ba yung love? Pwede mong makita yung love? Hindi, di ba? Abstract kasi yan eh. Bawa, yung kapayapaan, hindi mo nakikita yan. Maaaring nararamdaman mo yan, ang pag-ibig, pero hindi mo nakikita.
Pero sabi rito, sapagkat napakita ang biyaya. Ngayon, paano siya napakita? Basahin pa natin. Ng Diyos na may dalang kaligtasan. Itong biyayang itong napakita, nagdadala ng kaligtasan. Saan ang kaligtasan dala niya? Bakit niya tayo liligtas? Kasi papunta tayo sa impyerno. Napag-usapan natin nung Wednesday, nagkasala tayo lahat. Nagkasala tayo lahat, kaya papunta tayo sa lahat sa impyerno. Kaya na may ginagawa tayong mabuti, dahil may ginawa tayong masama, papunta na tayo lahat sa impyerno. Salamat sa Diyos, pinadala niya ang kanyang biyaya, nagpakita sa atin na may dalang kaligtasan. So yung kaligtasan ay pinadala. Hindi natin ginawa. Saan galing ngayon ang kaligtasan? Saan galing? Sa iyo o sa Diyos? Kasi dala, no? Sapagkat napakita ang biyaya, ano ang dala ng biyayang ito? Nagdadala siya ng kaligtasan. Para saan? Para kanino? Sa lahat ng mga tao. Okay? So ang biyayang ito ay nagdadala ng kaligtasan. Ang tanong ko sa inyo, sino lang ba ang nagliligtas? Sa Diyos, si Jesus Christ lang, no? Ang tagapagligtas ay si Jesus Christ. Kaya ang biyaya ay si Jesus Christ. Kaya nakita eh. Di ba? Kasi hindi mo naman makikita ang biyaya, pero nung magpakita si Jesus, siya ay pinanganak ni Birhen Maria, nakita ng mga tao. Sabi nila, Juan, nakita namin, nakasama namin, nahipo namin. Yan ang biyaya ng Diyos. Yan ang regalo. Ang biyaya kasi regalo eh. Yan po ang regalo ng Diyos para sa lahat ng tao. Okay, balik ngayon natin kisa doon sa Efeso. Ano ang ginagawa ng biyaya? Nagdadala ng kaligtasan. Ngayon, kung nagdadala siya ng kaligtasan para sa lahat, kasama ka doon. Meron ka na bang kaligtasan ngayon? Hindi siya automatic eh. Kailangan meron kang i-apply. Meron kang i-apply. Ano yung i-apply mo? Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas, tapos na to, ito yung i-apply mo. Sa pamamagitan ng, pananampalataya. Ano yung susi? Kanina, nauna kami rito, may dala kaming susi eh. Kung wala kami susi, hindi kami makakapasok dito. So, kailangan may susi. O, halimbawa, ang dala ko ba to? Makakapasok kaya ako rito? Hindi. Kung halimbawa, dala ko bulaklak, makakapasok kaya ako rito? Meron akong 100,000, makakapasok kaya ako rito? Di ba? Kailangan yung susi. Ang susi sa Panginoon, hindi ikaw. Hindi yung gawa mo. Hindi reliyon. Ano ang susi? Pananampalataya. Nangaligtas kayo, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino tayo mananampalataya? Kay Jesus. Ito yung susi ko, i-apply ko kay Jesus. Amen. Kasi siya ang namatay sa krus eh. Siya nagbayad ng ating kasalanan, inilibing at muling nabuhay. Hindi reliyon. Hindi rin ikaw, kundi si Yesu Kristo. Siya ang namatay, inilibing at muling nabuhay, siya ang panampalatayanan natin. At ito'y hindi sa inyo, di ba? Malinaw, no? Hindi sa inyong sarili. Kung hindi sa atin, kanino? Ay Kristo. Okay? Kanina, binasa natin, napakita ang biyaya, nagdala ng kaligtasan para sa lahat ng tao, ito nga ay si Yesu Kristo, makukuha mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ito sa iyo, ito'y kaloob ng Diyos. Amen po ba? Kaloob ng Diyos, bigay lang ng Diyos. Pero kung hindi mo ito kukunin, wala sa ito. Kailangan, binibigay, kunin mo. Na? Ito ang ibig sabihin ng kaloob. At ang kaloob ko ay libre. Ibig sabihin ng regalo, hindi mo pwedeng bayaran. Ang pakinabang lang sa regalo ay tanggapin. Paniwalaan na nagre-regalo siya,
mabait siya, tanggapin mo lang. Pag tinanggap mo ngayon, nasa iyo na. Meron ka ng kaligtasan. Amin po ba? Pastor, paano ko gagawin yan? Hindi ko naman nakikita. Paniwalaan mo lang. Inaaral yan eh. Paniwalaan mo, mahal ka niya sa Kristo, paniwalaan mo lang. Tanggapin mo siya. Okay? So, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Kasi ang turo sa atin, gumawa ka eh. Gawin mo yung mabuti para maawa ang Diyos sa iyo. Pag tinimbang ng Panginoon, may timbangan daw. Pagka nakitang mas matimbang yung mabuti mong gawa, mas magaan kaysa doon, mas matimbang kaysa doon sa ginawa mong masama, maliligtas ka. Pero hindi na siya sabi ng Biblia, ang sabi ng Biblia, dito sa binasa natin, hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. So, i-X mo yung gawa, i-check mo yung pananampalataya. Check ang pananampalataya, X mo yung gawa. Kasi yung gawa sa iyo yun eh. Yung pananampalataya, susi yun, si Jesucristo ang pananampalatayanan mo. Kasi ang sabi din na ng Bible, ito'y hindi sa iyong sarili. Hindi sa iyong gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Pagkakaloob, tanggapin mo lamang. Tinanggap mo na ba ang Panginoon Yesus? Kinausap mo na ba siya? At ang tatanggapin mo talaga, kaligtasan. Yung iba kasi, kinakausap nila si Jesus, pero sakit sa mga sakit, sa mga problema, sa kulang sa pera, kinakausap nila ang Panginoon Yesus. Walang masama yan. Baka papagalingin ka, baka bibigyan kang blessing. Pero ang pinakamahalagang hingin mo, ang binibigay niya talaga, kaya nga siya naparito, hindi pera, hindi kagalingan. Binibigay na din yan, pero pansukli-sukli lang yan. Ang pinaka-binibigay niya ay ano? Kaligtasan. No? Kasi nga, nanalangin ka, wala kang pera, binigyan ka limbawa ng Panginoon. Nanalangin ka, may sakit ka, pinagaling ka ng Panginoon. Namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Impyerno pa rin. Kasi hindi mo naman siya tagapagligtas eh. Baka doktor mo siya. Ginawa mo siyang doktor, pero hindi mo siya tagapagligtas. Ang pinaka-role, ang pinaka-trabaho ng Panginoon Jesucristo ay hindi doktor. Ang pinaka-trabaho niya ay ano? Savior. Amen? Doktor din siya. Wala namang imposible sa kanya. Pero ang pinaka-trabaho niya ay magligtas. Kaya nga namatay siya sa krus eh. Nung pumunta siya rito, hindi naman siya nagtatag ng klinik. Hindi siya nagpagawa ng ospital. Bakit? Kasi hindi naman yan pinaka-role niya, pero madami rin siyang pinagaling, ha? Mga bulag nga, pinapagaling niya, patay, binubuhay niya. Pero ang talagang pinaka-final na ginawa niya, anong pinaka-final na ginawa niya? Napako siya sa krus, inilibing, at muling nabuhay, pagkatapos nun, anong ginawa niya? Umuwi na siya, bumalik na siya sa langit. Kasi ayun ang pinaka-role niya. Para lahat ng kasalanan ng tao ay mabayaran niya. Ngayon, hindi automatic yan. Kailangan tanggapin mo. Amen? Halimbawa, dito sa atin dito, may nagbibigay bawa. Ilan ba tayo ngayon dito? Sabi mo ng 50. Meron tayo regalo. Nag-iisang bigas, sakong bigas. Kada isa sa atin. Halimbawa lang baka mamaya, hanapin niyo sa akin yan. Wala. Halimbawa nga lang. Sa sakong bigas. Kaso ikaw ayaw mo. Diba? Hindi ka naniniwala. Kahit na meron kang para sa'yo, mapapasayo ka. Hindi. Kasi ayaw mo eh. Hindi ko naman ipipilit sa'yo yan. Kasi nga, ang regalo dapat hindi pinipilit. Ang regalo ay kusang binibigay, kusang tatanggapin. Diba? At hindi mo rin babayaran yan. Pag binayaran mo ako, halimbawa, meron akong bibigay sa 25 kilos, binayaran mo akong 1,000, regalo pa po ba yan? Hindi na regalo, yan ang tawag doon. Business. Binili mo na sa akin. Sabi dito ay kaloob ng Diyos. Kailangan tanggapin mo. Ako, 9 years old pa lang ako, tinanggap ko na. Paano ko tatanggapin, Pastor? Kausapin mo ang Panginoon. Hingin mo. Kausapin mo si Jesus Christ. Makakausap mo siya. Kahit na ngayon.
maririnig ka niya. Magsisi ka ng iyong kasalanan, aminin mo, hindi